May mga bagay sa mundo na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya, at minsan, ang tanging sandigan ng mga tao ay ang mga sinaunang paniniwala, alamat, at ang mga taong may kakayahang gamutin ang hindi maipaliwanag, ang mga albularyo. Pero paano kung ang isang taong tumutulong ay may tinatagong lihim? At paano kung ang liwanag at dilim ay nagsama sa isang hindi inaasahang relasyon? Sa isang liblib na baryo sa Quezon, may isang albularyo na kilala hindi lang sa galing niyang manggagamot kundi pati na rin sa kabaitan at pagmamalasakit sa mga taong lumalapit sa kanya. Ang pangalan niya ay Mang Cardo, tahimik, mapagkumbaba, at tila ba laging may malalim na iniisip. Sa kabila ng edad niyang 50, malakas pa rin ang katawan nito, at matalim pa rin ang isipan. Hindi siya nagkakaso ng bayad. Anya, ang tulong, hindi sinusuklian ng pera. Kaya naman mahal siya ng mga taga-baryo. Pero hindi lang si Mang Cardo ang pinag-uusapan sa baryo. Ang mas nakabibighani at mas misteryoso ay ang kanyang asawa, si Aling Lorna. Maganda, mahinhin at laging tila may lungkot sa mga mata. Hindi mo akalain na siya ang tipo ng babaeng makikitang nakatira sa ganitong simpleng lugar. Laging nakakulong sa loob ng bahay, bihira kung lumabas, at kung lumabas man ay sa gabi lang, laging nakaalalay si Mang Cardo. Minsan, may usap-usapang naririnig ang mga taga-baryo. May mga alingas-ngas na tuwing gabi raw, may naririnig na kakaibang ingay mula sa bahay ni Mang Cardo. Parang alulong ng hayop, minsan ay mahihinang ungol, minsan ay tila may pakpak na dumadampi sa bubong. Pero agad ding pinapawi ni Mang Cardo ang takot ng mga tao. Huwag kayong mag-alala. Hangin lang yan. Baka pusa lang sa bubong. Hanggang isang gabi may batang nawawala. Si John Jun, 7 taong gulang, anak ng mag-asawang bagong lipat sa baryo. Huling nakita siyang naglalaro sa tabing ilog bago magtakip silim. Naghintay ng 2 araw ang pamilya pero wala pa ring bakas ng bata. Nang magtanong sila sa mga kapitbahay, may isang matandang babae ang tahimik na lumapit at nagsabi ng isang bagay na agad nagpatahimik sa lahat. Hindi ko sinasadya, pero nakita ko si Aling Lorna nasa tabi ng ilog. Parang may buhat siyang kung anong parang tao. Hindi makapaniwala ang mga tao. Paano? Si Aling Lorna. Yung tahimik na asawa ni Mang Cardo. Pero may isa pang matandang albularyo sa kabilang baryo, si Lola Binang, na matagal nang kinikilala sa buong lalawigan. Nung madinig niya ang balita, agad siyang nagpunta sa baryo. Hindi raw siya basta pumunta kung walang mabigat na dahilan. Ang sabi niya, may mas malalim pa sa nawawalang bata. May nililihim ang albularyo niyong si Mang Cardo. Pero hindi ko siya sinisisi kasi alam kong mahal niya ang kanyang asawa. Dito na nagsimula ang kwento ng isang albularyo na sinubok ng tadhana, isang lalaking pilit pinangangalagaan ang isang nilalang na minahal niya, sa kabila ng likas na panganib na dala ng kanyang katauhan. Totoo ngang mabuti si Aling Lorna, at totoo rin na may dugo siyang hindi pangkaraniwan. Isang aswang na naghangad ng katahimikan, ng pagmamahal, ng panibagong simula. At si Mang Cardo, isang taong naniwalang kahit ang nilalang na kinatatakutan ay maaaring magmahal ng totoo. Pero paano kung hindi na sapat ang kabutihan para kalimutan ng mundo kung sino ka talaga? Paano kung dumating ang araw na kailangan niyang mamili sa pagitan ng taong minamahal at ng mga inosenteng buhay? Sa sumunod na gabi, muling may narinig sa bubong ng isang bahay, pagaspas ng pakpak, ungol ng hayop, at isang anino sa dilim. At nang muli na namang may taong nawawala doon na nagsimula ang takot na hindi na mapigilan. At ang tanong ng lahat, hanggang kailan kayang itago ni Mang Cardo ang lihim ng kanyang asawa? Abangan sa susunod na bahagi ng Albularyong May Asawang Mabuting Aswang. Dahil ang bawat lihim, kahit gaano mo pa itago,
ay may panahon din isisiwalat ng gabi. Matagal nang alam ni Mang Cardo ang katotohanan tungkol kay Aling Lorna. Hindi ito bigla ang revelasyon o aksidenteng nadiskubre. Noong una silang nagkakilala, hindi agad halata. Isang gabi, habang naggagamot siya sa isang baryo sa bundok, may dumating na babae, payat, lupaypay, tila ba naglalakad ng ilang araw na walang pahinga. Si Lorna yon. Wala siyang dalang kahit ano, ni pagkain o gamit. Tanging ang mga mata niyang puno ng pangungulila at pagod ang nagsalita para sa kanya. Napadaan lang ako, mahina niyang sabi. Wala akong mapuntahan. Pinatuloy siya ni Mang Cardo. Wala siyang inakalang kakaiba sa babae, hanggang isang gabi, nakita niya itong nakatitig sa buwan, tahimik na umiiyak. Dahan-dahan siyang lumapit. Pero bago pa siya makalapit, bigla itong napaluhod at napasigaw, hindi sa takot, kundi sa sakit. Iyon ang unang gabi na nakita ni Cardo ang totoong anyo ni Lorna. Hindi niya ito tinakbuhan. Hindi siya nagsisigaw o natakot. Sa halip, nilapitan niya ito, tinakpan ng kumot at hinawakan ng kamay. Alam kong hindi mo yan ginusto, sabi niya. Hindi mo kailangang mag-isa. Sa kabila ng takot, pinili ni Mang Cardo na intindihin. Araw-araw niyang inaral ang mga sinaunang kasulatan ng mga albularyo. Pinag-aralan niya kung paano nakikipamuhay ang mga nilalang sa dilim, mga aswang, tikbalang, at engkanto. Hindi lahat ay masama. May mga tulad ni Lorna na isinumpalang ng lahi, isinilang nakakaiba, pero may pusong mabuti. May sariling laban, sariling takot. Hindi nila ginusto ang pagiging nilalang na kinatatakutan. Gusto lang nila ng kapayapaan. Pero ang mundong ginagalawan nila ay mapanghusga. Kahit gaano pa kabait si Lorna, sapat na ang kanyang katauhan para mawala ng tiwala ang mga tao. Kaya sa simula pa lang, alam na ni Cardo na hindi ito magiging madali. Lalong hindi noong unti-unting nagkakaroon ng sunod-sunod na kababalaghan sa baryo, mga alingas-ngas, bigla ang pagkawala ng mga hayop, at mayong may nawawalang bata na. Habang lumalalim ang gabi, lalong nagiging mabigat ang katahimikan sa paligid ng bahay ni Mang Cardo. Hindi na lang usap-usapan. May mga mata na ang nagmamasid. May mga tenga na ang nagmamatsyad. Ang dating mga kapitbahay na nagtitiwala sa kanya, ngayon ay nag-aalinlangan na. Maging ang mga dumadayo para magpagamot, unti-unti na ring nababawasan. Minsan, habang nagwawalis si Mang Cardo sa harap ng bahay, may batang sumigaw sa kalsada. Aswang ang asawa mo, sabay takbo palayo. Hindi siya sumagot. Hindi siya nagalit. Pero sa loob, ramdam niyang unti-unting gumuho ang tiwalang binuo niya sa mga taong kanyang pinagsilbihan. Isang gabi, dumating si Lola Binang. Tahimik silang nag-usap sa likod ng bahay, habang si Lorna ay nakaupo sa silid, tahimik, parang batang takot madungisan ang mumunting katahimikan na hawak pa nila. Hindi ako nandito para manira, sabi ni Lola Binang. Pero may amoy sa paligid. Mabigat. At hindi ko ito nararamdaman noong mga nakaraang taon. Hindi siya ang gumagawa ng masama, sagot ni Cardo, seryoso ang tinig. Hindi siya lumalabas. Alam ko kung gaano siya nagsusumikap labanan ang sarili niya. Kaya ko siyang bantayan. Pero Cardo, mahinahong sagot ni Lola Binang, paano kung hindi lang siya ang ganun sa paligid mo? Napahinto si Mang Cardo. Hindi niya naisip ang posibilidad na may iba pang tulad ni Lorna sa baryo. Paano kung may ibang nilalang na nagtatago rin sa dilim? Paano kung ginagamit nila si Lorna bilang panakipsala? Naging mas mapagbantay si Cardo. Tuwing gabi, gising siya habang tulog ang lahat. Bawat tunog ng bubong, bawat anino sa bintana, bawat kaluskos ng mga dahon, pinakikinggan niya. Pero walang nahuhuli.
Wala siyang nakikita. Samantalang ang takot ng mga tao ay lumalaki na bawat araw na may hindi maipaliwanag. Si Lorna, sa kabila ng lahat, ay tahimik lang. Hindi na siya lumalabas ng kwarto. Hindi na siya kumakain sa hapag. At minsan, nahuli ni Cardo na may iniiyakan siyang litrato. Luma na ito, may lamat, at halos hindi na maaninag ang mga mukha. Tinanong niya si Lorna kung sino ang nasa larawan, pero umiling lang ito. Pamilya ko, mahina niyang sagot. Pero hindi na sila tao ngayon. Sa ikatlong gabi ng pagkawala ni Junjun, may batang babae na naman ang umiiyak sa kalsada. Nawala ang ate ko. Nandito lang kanina. Lalong lumalim ang hinala ng mga tao. Muling tumingin ang lahat sa bahay ni Cardo. At sa mga matang iyon, alam niyang hindi na sapat ang katahimikang ipinipilit niyang itayo. May darating. At maaaring hindi na niya maprotektahan ang kanyang asawa, o ang buong baryo kung totoo ngang may iba pang nilalang sa dilim at handa na silang umatake. Mula nang mawala ang ate ng batang umiiyak sa kalsada, lalong nagkagulo ang baryo. May mga lalaki nang nagbabantay tuwing gabi, may hawak na itak, may ilan pang nagtatayo ng mga anting-anting sa paligid ng bahay nila Mang Cardo. Ang dating tahimik na lugar ay naging parang pugad ng takot at hinala. Sa bawat bulungan, sa bawat tingin ng mga kapitbahay, alam ni Cardo kung sino ang itinuturo ng mga tao. Pero sa likod ng mga pintuan, may mas malalim pang nangyayari. Si Lorna ay unti-unti nang nagbabago. Hindi na lang siya tahimik at malungkot, may mga sandaling nakatitig siya sa salamin ng matagal, para bang hindi niya nakilala ang sarili niya. Minsan, huli siyang nakita ni Cardo sa may bintana, nakatayo lang, nakatingin sa buwan. Hindi siya kumikibo, pero may mumunting pagngisi sa kanyang labi. Nang tanungin siya ni Cardo, hindi siya agad sumagot. May naririnig ako, bulong niya. Tinatawag nila ako. Habang dumarami ang nawawala, dumarami rin ang mga kwento. Isang lalaking mangingisda ang nanumpang may nakita siyang nilalang sa ilog, itim, malaki, at may mahahabang kuko. Isang buntis ang muntik na masapian habang natutulog, at nang gisingin, may kalmot siya sa tiyan. Lahat ng kwento ay may isang direksyon, may aswang sa paligid. Pero ang mas nakakakilabot, baka hindi lang isa. Dumating ang isang gabi na may sumubok sunugin ang bahay ni Mang Cardo. Mabuti na lang at naagapan ito ng ilang kapitbahay na kahit may takot sa puso ay hindi nagkulang ng malasakit. Pero hindi na iyon maitatago, ang galit ng mga tao ay nagbabaga na. Isang maling kilos lang, at maaaring sumabog ito sa kabuluhan. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Mang Cardo ay pilit naghahanap ng sagot. Binalikan niya ang kanyang mga lumang tala, binuklat ang mga almanake, at pinuntahan si Lola Binang sa kabilang baryo. May nakatali sa asawa mo, sabi ni Lola Binang habang kinukonsulta ang mga sinaunang dahon. May mas malalim pa sa pagiging aswang niya. May nananawagan sa kanya. Hindi lang siya basta tumatakbo mula sa sarili, baka ginagamit siya ng kung sino man. Bigla siyang napaisip. Sa mga gabing nagiging tahimik si Lorna, sa mga bulong na sinasabi niyang naririnig niya, sa mga pagbabago sa kanyang pag-ugali, baka hindi lang ito epekto ng dugo. Baka may puwersang mas malakas pa ang nakaapekto sa kanya. Isang puwersang sinasamantala ang kahinaan ng kanyang damdamin. Kasabay ng paghahanap ng sagot ni Cardo, may isa pang taong gumagalaw sa dilim. Si Isko, isang binatang ulila na lumaki sa baryo, ay matagal nang naninilbihan bilang katulong sa bahay ng kapitan. Tahimik siya pero matalas ang mata. Minsan, habang naghahakot ng kahoy malapit sa gubat, may nakita siyang anino sa gitna ng puno, isang babaeng tila lumulutang, at may mga mata na pula. Hindi niya ito sinabi kahit kanino.
Pero mula noon, nagsimula siyang maniktik. Lingid sa lahat, tuwing gabi ay sinusundan niya ang mga aninong dumaraan sa mga sulok ng baryo. At isang gabi, hindi si Aling Lorna ang nakita niyang gumagalaw sa bubong ng bahay ng nawawalang bata, kundi isang nilalang na hindi niya maipaliwanag ang anyo, hindi babae, hindi rin hayop. Si Isko ang kauna-unahang nakakita sa isa pang nilalang. At ngayon, siya ang may hawak ng isa sa pinakamahalagang piraso ng katotohanan. Pero paano niya sasabihin ito sa mga tao, kung lahat ng mata ay nakatutok lang kay Lorna? Paano kung sabihin niyang may ibang aswang sa baryo, at hindi siya paniwalaan? Habang palalim ng palalim ang gabi, si Cardo ay nananatiling gising, si Lorna ay patuloy sa kanyang katahimikan, at si Isko ay nagbabantay mula sa anino. Walang may malinaw na sagot, pero lahat sila ay nararamdaman ang iisang bagay, may mas malaki pang unos ang paparating. Hindi lang ito tungkol sa kung sino ang aswang. Ito ay tungkol sa kung hanggang saan kayang lumaban ng puso, laban sa dilim na bumabalot sa katauhan. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang nilalang na gumagalaw sa ilalim ng lupa, naghihintay ng tamang oras. Dahil kapag ang gabi ay tuluyang lumamon sa liwanag, hindi na lang buhay ang nakataya, kundi ang kaluluwa ng bawat isa. Lumipas ang ilang araw, pero ang takot sa baryo ay hindi humupa. Sa halip, parang lalo pang sumisikip ang hangin gabi-gabi. Wala na halos lumalabas tuwing dapit hapon. Sarado ang mga bintana, nakasabit ang bawang at asin sa mga pintuan, at ang mga bata ay hindi na hinahayaang maglaro kahit sa bakuran. Ang dating masayang baryo ay para ng ghost town sa ilalim ng buwan. Tahimik, pero may nararamdamang pag-aabang, parang lahat ay hinihintay na may mangyaring mas malala pa. Si Mang Cardo, bagaman matagal nang sanay sa panganib, ngayon lang muling kinabahan ng ganito. Sa bawat gabing lumilipas, lalong lumalakas ang pakiramdam niyang may hindi lang isang nilalang sa paligid. May mga galaw sa anino na hindi tugma sa kilos ni Lorna. May mga pagaspas ng pakpak na hindi na niya kayang itanggi. Maging si Lorna ay tila nawawala na sa sarili. Minsan, bigla na lang siyang nagigising sa hating gabi na nakatayo sa labas ng bahay, wala sa ulirat, parang tinatawag ng kung anong lakas. Hinahatak. Hinuhugot. At tuwing pilit siyang pinapabalik ni Cardo, lagi nitong sinasabi ang parehong bagay, paulit-ulit, hindi ko na kaya. Samantala, si Isko ay patuloy sa kanyang paniniktik. May mga gabi na halos hindi na siya umuwi. Pinipilit niyang tukuyin kung saan nagmumula ang nilalang na nakita niya sa gubat. Hanggang isang gabi, habang binabaybay niya ang gilid ng ilog, may nahuli ang kanyang mata, isang aninong gumagapang, mabilis, maliksi, papunta sa likod ng lumang bahay na matagal nang inabandona. Dahan-dahan siyang lumapit, hawak ang itak na kinuha niya mula sa kusina ng kapitan. Nang silipin niya sa sirang bintana ang loob, muntik siyang mapasigaw. May tatlong nilalang, mga anyong tao, pero mas mahaba ang kamay, matatalas ang kuko, at ang balat nila ay parang tuyot na kahoy. Isa sa kanila ay kumakain ng kung anong bagay na hindi na niya matukoy, habang ang isa ay parang nagdadasal sa isang itim na anting-anting na may ukit ng mga sinaunang simbolo. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga. At doon niya naisip, hindi lang si Lorna ang problema. Isa lang siya sa mga nilalang na narito. May grupo sila. At sa bawat gabing lumilipas, mas lumalakas sila. Agad siyang tumakbo pauwi, pawisan, halos madapa sa pagmamadali. Kinabukasan, pilit niyang pinuntahan si Mang Cardo para ibahagi ang nakita. Pero pagdating niya sa bahay, may tanod na nakabantay sa labas. Hindi na raw pwedeng lumapit kahit sino. May kautusan mula sa kapitan, bahay ni Cardo ay delikadong lugar. Hindi raw ligtas. Lalong kumulo ang damdamin ni Isko.
Kung hindi niya masabi ang totoo kay Cardo, sino ang magtatanggol sa kanila? Sa bahay naman, ramdam na rin ni Cardo na malapit na ang hindi maiiwasan. Si Lorna ay halos hindi na nagsasalita. Kinakausap niya ito gabi-gabi, pilit ipinapaalala ang mga pinangarap nila, ang katahimikan, ang tahanang buo kahit salungat sa mundo. Pero ang sagot lang ni Lorna ay isang malalim na buntong hininga. Hindi mo ako kayang iligtas, Cardo, mahinang bulong nito. May sinumpaan ako noon. At ngayon, sinisingil na ako. Gabi na naman. Ang buwan ay bilog at maliwanag, parang mata ng isang hayop na nakatitig mula sa langit. Sa gitna ng katahimikan, may malalakas na tunog sa gubat. Parang alulong. Parang pag-iyak. Ang mga aso ay tahol ng tahol, ang mga manok ay nagsisigawan kahit 10 oras ng gabi. At mula sa itaas ng bundok, may liwanag na tila apoy na gumagalaw pababa. Muling binuksan ni Cardo ang kanyang bowl, nandoon ang mga lumang anting-anting, mga dahon ng albularyo, at isang itak na mula pa sa kanyang lolo. Kung hindi ko mailigtas ang asawa ko, ililigtas ko man lang ang mga taong umaasa sa akin, mahina niyang sabi habang tinatali ang pulseras na may sinulid at buto ng balete. Tumindig siya, at sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, lumabas siya ng bahay na may dalang armas. At habang siya ay papalapit sa ilog, galing sa kabilang direksyon ay papalapit rin si Isko. Pareho nilang alam na hindi na ito simpleng kwento ng pag-ibig o ng lihim. Ito na ay laban sa kadiliman na matagal nang namumugad sa baryo, isang kadilimang matagal ng tahimik, pero ngayong gabi ay handa nang lumamon ng lahat. At mula sa ilalim ng lupa, sa gitna ng gubat, sa ibabaw ng bubong, sabay-sabay na gumalaw ang mga nilalang. Ang gabing ito ang hudyat ng pagsabog ng lahat ng tinimpi. Ang aswang, ang albularyo, ang baryo, lahat ay nasa bingit ng pagkawasak. Sa gitna ng dilim at pag-aalimpuyo ng mga hayop sa baryo, isang kakaibang katahimikan ang biglang bumalot. Parang pinipigil ang hininga ng paligid. Si Cardo, may hawak na itak, ay patuloy sa mabagal na paglakad sa papalapit na gubat. Ramdam niya ang panlalamig ng hangin, ang bigat sa kanyang dibdib na hindi lang dala ng takot kundi ng matinding kaba. Hindi na lang ito laban para sa baryo, ito na ay laban para sa puso ng kanyang asawa. Mula sa likuran ng simbahan, isang matandang babae ang lumitaw, balot ng kulay abong tapis, may hawak na baston na gawa sa matandang kahoy. Hindi siya kilala ni Cardo. Hindi siya mula sa baryo. Pero sa paningin niya, hindi ito basta tao. Ang mata ng matanda ay dilaw, parang lalamunin siya. Hindi mo alam kung anong nilalabanan mo, sabi ng babae. Akala mo asawa mo ang isinusumpa, pero ang totoo siya ang nagsakripisyo para sa lahat. Hindi agad nakaimik si Cardo. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Matagal nang may kasunduan ang baryong ito, sagot ng matanda habang umiikot sa paligid niya. Bawat 100 taon, may isang kaluluwang isinusuko para hindi bumalik ang buong lahi ng mga aswang na ginapi noon. At sa panahong ito, ang napili ay si Lorna. Kusang loob siyang sumang-ayon. Pero hindi niya kayang tapusin ang seremonya. Umatras siya dahil sa'yo. Nanginig si Cardo sa narinig. Hindi niya alam kung ano ang mas mabigat, ang katotohanang aswang si Lorna, o ang ideyang ito'y isang sakripisyo para sa ikaliligtas ng buong baryo. Mula sa likod ng mga punong kahoy, narinig niya ang isang pamilyar na tinig. Cardo, sigaw ni Isko. May nakita akong, bago pa man makalapit si Isko, isang anino ang bumagsak sa gitna nila. Mabilis, mabangis, at may ngising halos hindi tao. Isa sa mga nilalang. Tumalon ito kay Isko, at muntik na siyang makalmot, pero mabilis na lumaban si Cardo, tinaga ang braso ng nilalang.
Sumigaw ito sa sakit at umatras, sabay-sabay ang paglabas ng dalawa pang nilalang sa paligid. Napapalibutan na sila. Sa gitna ng tensyon, biglang bumagsak ang kidlat. Sa liwanag nito, nakita nila ang isang babaeng nakatayo sa mataas na bahagi ng gubat, si Lorna. Pero hindi ito ang Lornang alam ni Cardo. Ang buhok niya ay tila dumadaloy sa hangin, ang mata niya'y itim na parang walang kaluluwa. Nakasuot siya ng pulang damit na may sinaunang simbolo, at sa kanyang harapan ay may hawak siyang kutsilyong lumang-luma. "Lorna," sigaw ni Cardo. Pero ang sagot ni Lorna ay malamig. "Hindi na ako si Lorna. Ako na ngayon ang tagapagdala ng huling yugto ng kasunduan." Napaatras si Isko. "Cardo, hindi na siya tao." "Hindi mo naiintindihan," sagot ni Cardo, habang ang kamay niya ay nanginginig sa paghawak ng itak. "Hindi ito tungkol sa kung anong meron siya. Ito ay tungkol sa kung ano ang pinili niyang kalabanin." Muling dumating ang matandang babae. "Pwede pa siyang iligtas," sabi nito. "Pero kailangan mong gumawa ng desisyon. Ang seremonya ay magaganap ngayong gabi. Kapag hindi natapos, magigising ang mga sinaunang nilalang na tinago sa ilalim ng lupa. Hindi lang ang baryo ninyo ang mapipinsala, kundi ang buong rehiyon." "Anong seremonya?" sigaw ni Isko. "Isang pagsasanib ng katawan at kaluluwa," sagot ng matanda. "Kung hindi si Lorna ang magsisilbing daluyan, may ibang kukuha ng pwesto niya. Pero ang susunod ay hindi kasing bait niya. Ang susunod ay isa sa mga nilalang na nais na talagang manakop." Lalong bumigat ang hangin. Si Cardo ay parang hinahati sa gitna, ang puso niya'y humihiyaw na iligtas si Lorna, pero ang isip niya'y alam kung gaano kalaki ang kapalit. Mula sa likod ni Lorna, lumitaw ang isa pang nilalang, mas matangkad, mas matindi ang presensya, ang tunay na pinuno ng mga aswang. At ang pinakanakagugulat sa lahat ay ang anyo nito. Ito'y kamukha ni Cardo. Nagkatinginan silang dalawa. Maging si Isko ay napaatras. "Anong kabaliwan to?" Sabi ng matanda, "Ang dugo ng iyong pamilya ay matagal nang konektado sa mga nilalang. Ipinanganak kang may lahing hindi mo alam. Kaya si Lorna ang napili. Dahil ikaw mismo ang susi. Hindi lang siya ang kailangan. Kailangan ka rin nila." Hindi na alam ni Cardo kung ano ang totoo. Lahat ng pinanghawakan niya sa buhay ay tila gumuguho. Lahat ng akala niyang alam niya tungkol sa sarili niya, sa asawa niya, sa baryong sinilangan niya, pawang bahagi lang pala ng isang mas malalim na kwento na ngayoy unti-unting bumubulwak mula sa ilalim ng lupa. At habang ang buwan ay patuloy sa pagningning sa langit, alam niyang wala na siyang oras. Umugong sa paligid ang tila sabay-sabay na paghinga ng kabubatan. Ang hangin ay mabigat, parang bawat hininga ay may dalang sumpa. Nakatitig si Cardo sa nilalang nakahawig niya. Hindi siya makapaniwala. Parang isang salamin ng sarili niyang katauhan, pero mas malamig ang mata, mas matalim ang titig, at may kakaibang presensya na hindi maipaliwanag. Si Lorna, bagaman halatang kinain na ng kadiliman, ay parang nagpipigil. May lungkot sa kanyang mga mata, kahit nakabalot ito sa anino ng kanyang bagong anyo. "Ako ang tunay mong anino, Cardo," bulong ng nilalang habang papalapit. "Pinaghiwalay tayo ng panahon. Pero ang lahi mo, ang dugo mong nilalabanan mo, ay lahing dapat kong ibalik sa trono nito. At si Lorna siya ang regalo mo sa akin." Sumigaw si Cardo, hawak pa rin ang lumang itak na pamana ng kanyang lolo. "Hindi. Hindi kita tinanggap noon, at lalong hindi ko tatanggapin ngayon." Ngunit kahit matapang ang pananalita niya, ramdam niyang may parte sa kanya ang naguguluhan. Totoo bang may dugo nga siya ng nilalang na ito? Totoo bang siya ang dahilan kung bakit nahulog si Lorna sa kasunduang ito?
Kung mahal mo talaga siya, sigaw ni Lorna sa gitna ng kaguluhan, huwag kang lalapit. Ako ang nagsimula nito, hayaan mo akong tapusin ito. Nanginginig ang boses niya, halatang pinipigilan ang sarili mula sa lubusang pagsanib sa kadiliman. Nakatingin siya kay Cardo, puno ng luha ang mata, pero matatag ang kanyang tindig. Tila isa siyang mandirigmang handang magpakamatay, hindi para sa sarili, kundi para sa minamahal. Habang papalapit si Lorna sa gitna ng bilog ng apoy, umalingaw-ngaw ang mga lumang dasal ng matanda. Ang mga nilalang ay nagsimula ng umatras, tila natatakot sa dasal na binibigkas. Umilaw ang paligid sa bughaw na apoy. Mula sa ilalim ng lupa, unti-unting lumitaw ang itim na altar na siyang sentro ng seremonya. Ang lupa ay yumanig at ang mga puno ay tila yumuko sa bigat ng nagaganap. Ngunit bago pa makalapit si Lorna sa altar, biglang sumugod ang aninong kahawig ni Cardo. Sa isang iglap, tumalon si Cardo sa harap ng asawa, itinaas ang itak at sinalag ang pag-atake. Naglaban sila hindi lang pisikal kundi espiritual. Bawat tama ng itak ay may kasamang bulalakaw ng apoy, bawat iwas ay may kasunod na hampas ng hangin. Nagsisigawan ang mga nilalang sa paligid. Si Isko, hawak ang isang bote ng asin at paminta, ay sumali sa laban, hinahampas ang mga aswang na sumusubok lumapit. Nagtagal ang laban. Hanggang sa isang saglit ng kahinaan, naitulak ni Cardo ang anino niya patungo sa altar. Kung may dugong aswang ako, sigaw niya, gamitin niyo to para tapusin ang sumpa. Napahinto si Lorna. Hindi. Cardo, pag ginawa mo yan hindi ka na makakabalik. Ngunit mumiti si Cardo. Mas pipiliin kong ako ang mawala, kesa ikaw ang mawala sa sarili mo. Hinawakan ni Cardo ang bato sa gitna ng altar, at sabay ng pagsigaw ng matandang albularyo ng huling linya ng dasal, isang malakas na liwanag ang sumabog mula sa lupa. Napatalsik ang mga nilalang, ang anino niya ay sumigaw ng ubod lakas, at sa huling iglap ay parang natunaw ito sa hangin. Si Lorna ay natumba, nawalan ng malay. Pagkaraan ng ilang minuto, tuluyang tumahimik ang paligid. Ang mga nilalang ay wala na. Ang altar ay nawala. Si Isko ay napaupo sa lupa, hinihingal. Ang matanda ay nawala na rin. At sa gitna ng clearing, si Cardo ay nakatayo pa, pero hindi na siya ang dating siya. Ang kanyang mata ay nag-iba ng kulay, itim at pilak. Tahimik siya, nakatitig kay Lorna habang unti-unti itong nagkamalay. Cardo, mahinang bulong ni Lorna. Ikaw pa ba yan? Tumango si Cardo. Ako pa rin ito. Pero hindi na ako pwedeng manatili. Nang maglaon, lumabas ang araw. Tumigil ang kaguluhan sa baryo. Bumalik sa normal ang paligid. Wala na ang mga aswang. Wala na ang pangamba. Pero si Cardo ay hindi na muling nakita. Ayon kay Lorna, umalis siya ng kusa, hindi bilang halimaw, kundi bilang tagapagbantay. Nanatili siya sa likod ng gubat, tahimik, gising, at handang bumalik kung muling magbanta ang dilim. At sa bawat dapit hapon, tuwing ang hangin ay lumalamig at ang mga ibon ay biglang tumatahimik, nararamdaman ng mga taga-baryo na may isang nilalang na nagbabantay mula sa anino. Hindi aswang. Hindi tao. Kundi isang taong nagmahal at piniling kalabanin ang sarili para sa kabutihan ng lahat. Isang kwento ng pag-ibig, sakripisyo, at ang tunay na anyo ng pagiging tao. Lumipas ang ilang buwan mula nang mawala si Cardo sa gubat. Unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo. Ang dating puno ng takot at lihim na bulungan ay naging lugar na ng pasasalamat at pagkakaisa. Walang aswang na muling nagpapakita. Ang mga hayop ay hindi na biglang nawawala. At ang mga bata ay muling nakakapaglaro sa ilalim ng buwan ng walang kaba.
Si Lorna, bagamat hindi pa rin lubusang bumabalik sa dati niyang anyo, ay mas naging tahimik at mapagmasid. Nanatili siya sa baryo, nagsimulang gamutin ang mga may sakit at tumulong sa mga nangangailangan. Ginamit niya ang kaalaman niya bilang dating albularyo ng kabubatan. Hindi lahat ay agad siyang muling tinanggap, pero unti-unti, sa bawat buhay na nailigtas niya, sa bawat sugat na kanyang pinagaling, nagbago ang tingin sa kanya ng mga tao. Hindi na siya basta aswang. Isa na siyang simbolo ng pagbabago. Si Isko, na dati palaging nagbibiro at halos hindi seryoso sa buhay, ay naging mas responsable. Naging katuwang siya ni Lorna sa pagtuturo sa mga kabataan tungkol sa kasaysayan ng kanilang baryo. Ang totoo, hindi lamang ang mga aswang ang naging bahagi ng kanilang pamayanan, kundi pati na rin ang mga taong handang magsakripisyo para sa ikabubuti ng lahat. Minsan, sa mga gabing tahimik, binabalikan nila ni Lorna ang mga pangyayari sa gubat. Palagi siyang nagtatanong kung babalik pa si Cardo. Pero ang sagot ay palaging pareho, wala silang kasiguruhan. Isang gabi, habang nagsusunog ng mga tuyong dahon sa likod ng bahay, napansin ni Lorna ang isang malaking itim na ibon na lumipad pababa at lumapag sa isang bato. Nakaipit sa paa nito ang isang maliit na pulang tela, ang panyo ni Cardo na palaging nasa bulsa niya. Walang mensahe. Walang sulat. Pero para kay Lorna, sapat na ang senyales na yon. Buhay si Cardo. At kahit malayo siya, nagbabantay pa rin. Sa mga susunod na taon, mas naging maingat ang mga taga-baryo. Hindi na sila naglalapastangan sa gubat. Mas naging mapagmatsyag sila sa kapaligiran at natutong igalang ang mga nilalang na hindi nila lubusang nauunawaan. Dahil alam nila, sa kabila ng katahimikan, may isang nilalang na dating tao, at isang tao na minsang tinawag na aswang, na nag-alay ng sarili para mapanatili ang balanse sa pagitan ng dilim at liwanag. Ang matandang albularyo na tumulong kay Cardo at Lorna ay hindi na muling nakita. Sabi ng iba, siya raw ay isa sa mga tagabantay ng sinaunang kaalaman at lumilitaw lamang kung kinakailangan. Iniwan niya ang kanyang baston sa gilid ng simbahan, at mula noon ay itinuring na itong banal ng mga taga-baryo. Dito na rin nagsimula ang isang bagong tradisyon, tuwing pista ng barangay, ang mga tao ay nagsasama-sama hindi lang para magdiwang, kundi para magpasalamat sa mga sakripisyong ginawa sa nakaraan. Ang bahay ni Cardo at Lorna ay nanatiling nakatayo kahit wala na ang lalaki. Sa loob nito ay may isang maliit na altar kung saan nakalagay ang mga lumang gamit ni Cardo, ang itak, ang panyo, at ang isang larawan nila ni Lorna na kuha noong araw ng kanilang kasal. Sa ilalim ng larawan, may nakasulat sa maliit na papel, pag-ibig ang tunay na anyo ng tapang. Mula sa dating takot sa aswang, lumitaw ang mas malalim na pag-unawa sa mga kwento ng nakaraan. Hindi lahat ng nilalang ay masama. At hindi lahat ng tao ay handang gawin ang tama kahit masakit. Pero si Cardo at si Lorna ay naging patunay na minsan, sa gitna ng dilim, may liwanag pa ring pwedeng piliin. Sa huli, ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa albularyo, sa aswang, o sa kabubatan. Ito ay kwento ng isang lalaking nagmahal ng totoo, at ng isang babaeng piniling bumalik sa liwanag. Ito ay kwento ng sakripisyo, ng kapatawaran, at ng pag-asa. Sa mundong puno ng takot at panghuhusga, minsan, kailangan nating alalahanin na ang puso ng bawat kwento ay ang taong handang ibigay ang lahat, kahit ang sarili niya, para sa kabutihan ng iba. At kung sakaling isang gabi ay makarinig kayo ng mahinang kaluskos mula sa gubat, huwag kayong matakot. Baka si Cardo lang yon, nagpapaalala na hindi lahat ng nilalang sa dilim ay dapat katakutan. Ito ang kwento ng albularyong may asawang mabuting aswang. Isang tunay na kwento. Isang kwentong kailanman ay hindi malilimutan.